Malis ng sa ganong moment. Tingnan niyo po yung pictures. Katulad ng pictures, di ba po ang sarap ng pakiramdam when things are going well. Umaayon ang lahat sa nangyayari sa gusto natin. Provision secured and favor surrounds us. We consider such condition as life is at its best. Talagang napakasarap po sa pakiramdam. Pero sa panahon po ba ngayon, meron pa po bang tao na walang problema? Hindi po ba? Parang, meron pa po ba na masasabing, ay wala akong problema, okay lang ako. Kasi kung wala po tayong problema, parang, parang hindi na po si Lord ang kasama natin. Tama po ba? Kasi po, nandun na tayo sa sinasabi natin comfort zone. However, such conditions would not make us to be strong and resilient. Dahil nga po nandun na tayo sa buhay natin na parang nasanay na tayo na walang problema, nasanay tayo na walang iniisip, pag dumarating yung unos or simpleng problema, hindi natin siya na susolusyonan agad. Kasi parang hindi siya yung magandang buhay, yung tahimik na buhay, hindi siya nagiging nakakapagpalakas sa atin o nakakapagpatatag sa atin bilang Kristiyano. There is a right time to experience comfort and convenience. Tama po. Lahat po ng bagay merong may oras. Sabi nga din po sa Ecclesiastes, there is always a time for everything, di ba? May time for happiness, may time for sadness, lonely, may time for sorrow, may time for warm, may time po talaga na minsan cold talaga tayo. Dumadating po talaga yung mga ganitong bagay sa ating buhay. And ang kailangan lang po natin gawin is we should embrace every circumstances na dumarating sa ating buhay. Amen. But to reject hard times is rejecting the benefits we could gain out of those experiences. People who are accustomed to living in comfort tend to become uneasy and complain a lot when exposed to unfavorable circumstances. So, example ko po yung sarili ko dito, no? Kasi yung people na yung mga tao po na talagang iniiwasan nila, totally hindi naman po natin maiiwasan yung pagsubok, no, yung paghihirap. Pero hanggat maaari, parang ilalayo natin yung sarili natin sa problema. And which is ganun po talaga ako na hanggat maaari, gusto ko lang ng tahimik na buhay, gusto ko lang na walang problema ang iniisip, kaya nga hindi ko ginagawa yung mga dapat gawin. Pero, hindi pala talaga siya nakakapagpalakas din sa akin. Para lalo akong napupunta sa comfort zone ko lang. Because hard times can have many positive effects on our lives. It can make us stronger and more resilient, help us to develop new skills and perspective, and give us a greater appreciation for what we have. So, kung ano man yung kasi yung kalimitan po sa mga tao na naandun lang sa comfort zone nila, when the times na may trials, sila yung unang-unang warrior sila yung nagda-doubt, sila yung maraming complaints sa buhay na minsan tinatanong pa nila na bakit nangyayari to sa akin, bakit ako, bakit ganun, hindi ko naman to ginawa, parang relate po ako dito. Yun po, pero sabi po sa James 1:2-4, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Sapagkat alam ninyo, nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang
kulang ang buhay ninyo. Amen. Napakaganda po nung scripture na yon, kasi every time po talaga na meron din nga po may nagdadaanan is binabasa ko yung James 1:2-4 na yon na talagang nagmo-motivate din po sa atin na Amen. ano man pong dinaranas po natin is wala lang, hindi lang siya baliwala kasi nagdudulot to ng katatagan sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Kasi bilang Kristiyano po, talagang kaakliban na natin ang sufferings, di po ba? Hindi naman po sinabi ng Lord na come to me and you will enjoy every step of the way. Wala naman po gano'n, di po ba? Kaakliban po talaga ang suffering and adversities sa paglakad natin sa Panginoong Diyos. Amen. They could hardly stand in such a condition. For many of them, it is hell on earth. For most of them, waiting is unbearable. We all know na lahat tayo ay may kanya-kanyang battles in life. Depende sa pag-handle natin sa problema. Minsan sa tingin natin, yung problema ng kapatid is madali lang sa atin. Pero yung kapatid na yon na dumaranas mismo ng problema na yon is mahirap pala sa kanya. Amen. So, ang kailangan po talaga natin is pangunawa sa bawat isa na minsan, dahil nga po hindi na natin kaya minsan yung problema, nagkakaroon na tayo ng negative sa puso at isipan natin. Yes. Tama po ba? na nagiging weak na po tayo emotionally, physically, especially spiritually. At doon na nagsisimula yung pagbaba ng self-esteem natin. Nagiging distance na tayo sa ibang tao. Imagine, dahil sa problema, ang bilis nating mabago. Tama po ba? Left the group. Kasi talaga pong, ano po ito? In general naman po ito. Ano po? Kasi talagang may times po talaga na gano'n na nangyayari na simpleng problema, ang bilis po nating maglaylo sa lahat. Simpleng problema, ang bilis natin tumalikod sa covenant natin sa Lord. Ang bilis nating talikuran si Lord at makalimot. Pero, na-remind po ako ng Proverbs 24:10 dito. Sabi po doon, if you pain in the day of adversity, your strength is small. Di ba po nagpapakita lang ito na tayo ay mahina, na simpleng problema, nagkatapuhan lang tayo. Nag-ano na tayo, nag-unfriend na tayo. Left the group. Pero tumatawa po tayo, pero talagang gusto ko po na simpleng problema lang po natin is sarili na lang po agad natin ang iniisip natin. But starting in difficulties and adversities of life, it is the suitable environment to make us strong and resilient. Successful people usually come from a challenge or difficult life experiences from their childhood. So, pag po dumating na yung mga pagsubok sa buhay natin, sa tingin niyo po, bakit po kaya inaalaw ni Lord yung mga ganitong paghihirap sa atin? Para po sa akin, ito is a way of God's way of getting our attention. Amen. Kasi, di ba po madalas, pag okay tayo, mabilis, parang wala tayong problema, hindi rin natin tinatawag si Lord, nakakalimot tayo sa Panginoon. And which is totoo po, nangyayari po talaga. Pero, hindi natin alam na hindi tayo binibigyan ng Lord ng mga pagsubok dahil gusto niya lang tayong pahirapan, di po ba? Meron po talagang purpose. Everything has a purpose. Amen. These difficulties and adversities teach us to be resilient. They can also
mental toughness and resilience. We need to overcome future challenges. Paano po? By learning how to cope with adversity and bounce back from failure. We become stronger and more resilient overall. So, the more na nakakaranas tayo ng paghihirap, ng pagsubok, ng suffering sa ating buhay, sa paglalakad natin sa Lord, the more din na nagagawa natin yung mga tingin natin hindi natin nagagawa. For example po na meron tayong problema na kailangan nating solusyonan is syempre gagawa tayo ng way para masolusyonan yon. So talaga na-stretch yung ating ability para masolve yung problema. And ganun yung gusto ng Diyos para sa atin. Na hindi lang tayo basta lang naandun sa zone natin. Na nandun lang tayo sa mga bagay na hindi tayo nag-grow. Amen. They have been accustomed to a life that is filled with challenges. Yung kanina po, di ba po yung mga tao na galing sa mga difficulties and experiences from childhood, sila po talaga yung successful people. Sila po talaga yung mga they have been accustomed to a life that is filled with challenges. During those challenges in our life, nasasanay din tayong lumaban sa hamon ng buhay. Remember, that is during challenging times that our strength and resilience are developed and our potential harness. We can discover what we are capable of doing. Imagine, dahil sa pagsubok na discover natin ang kaya natin gawin, na meron pa tayong ilalabas na talent. Dahil sa Lord po is walang imposible po talaga. Sabi nga po sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ang higit pa sa ating kakayanan, makakaya. Kaya kung dumaranas tayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para pagtagumpayan ninyo ito. Diba? Siya na rin po yung parang nagbibigay sa atin ng test, pero may answer na kasi siya rin yung tumutulong sa atin para masolusyonan yung problema natin. Amen. A difficult beginning. Successful people who were raised from poor family background are the most resilient and perhaps one of the toughest people there are when battered by life's challenges. So, totoo po, naniniwala po ako talaga na yung mga tao na namuhay or lumaki sa mahirap na buhay, is sila po talaga yung mga toughest people, di ba? Na kasi wala silang choice, na marami talaga silang pagdadaan ng hirap, problema na kaya nilang solusyonan. And katulad ko po na, syempre, hindi rin po ako laking mayaman. Hindi po tayo laking mayaman. Kaya yung hirap po ng buhay, pinagdadaanan natin. Even like nung grade school tayo, naglalakad tayo sa school. Wala pang service nun. Naglalakad pa tayo. And yung, like, sabi nga, yung pamangkin ko, sabi niya, meron siyang, mag-absent siya ngayon, kinabukasan, meron siyang exam. Surprise exam, di po ba? And, sabi ko, anong ginawa mo? Sabi niya sa akin is, ayun, ginawa ko lahat para masagutan yung exam na yun, na surprise quiz. And sabi niya, nakadalawa lang siya ng mali. Sabi, in real life, ganun din pala talaga tayo sa buhay natin. Na para tayo may surprise quiz, hindi natin alam kung kailan darating yung mga pagsubok sa buhay natin. Kaya lagi dapat tayong handa sa mga challenges na dumarating sa buhay natin. Anytime talaga, kung ngayon masaya tayo, mamaya may problema na tayo. Kaya always remember na talagang
maging handa tayo at alam natin kung sino yung kakampi natin, kung sino yung tutulong sa atin. Amen. They have been accustomed to a difficult life and problem-solving experiences which gave them the edge over others who live in the comfort and conveniences. Life is hard. Resilient as they are, hard conditions are their daily routine, making them resourceful and articulate in life. They consider problem as challenge to conquer. Tama naman po talaga na yung mga tao na laki sa hirap, sila po talaga yung mga prone talaga sa mga problema. And na-experience na nila, yung mga bata pa lang, na-experience na nila yung hirap. Kaya meron na silang edge doon sa mga tao na parang, kumbaga, laki sa mga mayaman, laki sa may kaya, laki sa walang masyadong problema. Sila talaga yung maaasahan sa mga ganitong bagay. Itinuturing nila na ang problema is hamon lamang, hindi talaga totally parang problema. Parang china-challenge nila yung sarili nila na gawin talaga yung dapat nilang gawin. Na para i-conquer yung problema, hindi para yung iba po kasi na talagang nagkaroon lang ng problema, nanghihina na lang talagang nagkakaroon lang ng simpleng problema, hindi na nila masolusyonan. Simple pa lang ng problema. Pero I believe lahat tayo mga Kristiyano is nakaya na natin ng pagtagumpayan ng mga buhay. At kakayanin pa natin sa mga susunod na Kasi wala naman po sinabi si Lord na yung mga matatagal na okay na sila, wala na silang pagdadaanan. Talagang meron pa rin po, tanongin niyo po yung mga pastors natin na until now, dumadanas pa rin ng pagsubok. What more? Sabi nga daw po, ang pinakamaganda daw po na level ng pagiging Kristiyano is yung bago pa lang, saka yung patapos na. Ang pinakamahirap daw yung middle. Kasi yun yung process na talaga sinusubok tayo ng lahat na kasi yung mga bago pa lang po na unang Kristiyano is mga baby pa lang, baby, parang inaano pa lang na on fire pa sila kasi nga, feeling nila, yung bago pa lang, yung parang bago pa lang naglalakad, nasa halim na period. Tapos yung mga patapos na, yung mga parang end na, parang nakikita mo na yung light, parang sure ka na kalapit ka na sa langit. Yung parang alam mo na kung saan ka talaga kukanin kasi nagawa mo na yung dapat mong gawin. Pero yung on the middle is, yun talaga na pinaka-struggle sa lahat na during na nagpapatuloy tayo is, ayan po, may dadating na ganito, who knows, bagyo, mga signal number 3 pa, ganyan. Na nangyayari is, nagiging dahilan para tayo ay manghina, para tayo madapa. Pero always remember po na pag tayo ay nadadapa, dapat tayo gumangon. Kailangan natin patatagin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sabi nga daw po, huwag kang tumingin sa tao, tumingin ka sa Diyos. Amen. Kasi sa tao talagang sa gitna pa lang, baka bumalik ka na sa una. Di po ba? O kaya sa gitna pa lang, pumunta ka na sa, hindi ka pwedeng mag-end kasi nga, di mo pa natapos yung yung process. Kailangan mo process ka muna. So, yun po talaga. Sabi nga daw po, life is hard, but God is good. Amen? Amen. Totoo po yan. Pero may nagtanong din po, if God is good, why life is hard? Napaisip talaga ako. Sabi ko, talaga, God is good talaga, pero hindi niya naman sinabi na life will be easy. Yes. Amen. Talagang kasama natin siya na pagdadaanan ang bawat struggle natin sa buhay. At sa bandang huli, life will be easy na.
They don't see problems as hindrances, but choose those to their advantage. Amen. There are no problems or only opportunities to be creative. Problems stretch their abilities and their potential are harnessed. Difficult struggle force us to confront our fears and overcome obstacles. Ultimately, make us stronger individual, both mentally and emotionally. It is through these adversities that we develop important life skills such as problem solving, perseverance, and adaptability, which we can apply to future challenges. Amen po ba? Benefiting from adverse life experience. Ano daw po ba yung mga naidudulot nito ng mga adversities natin sa buhay, mga na-experience natin sa buhay natin, yung mga nararanasan nating kahirapan, kung ano daw po ang naidudulot nito sa ating buhay. Number 1, adversities make us strong and resilient. Amen. Mabilis po ba? May naiintindihan po ba tayo? Amen. Salamat po sa Lord. Ito daw po ay yung pagpapalakas at pagpapatatag sa atin. Pagpapatatag sa atin. Sabi daw po sa Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famines or nakedness or peril or sword? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan. We as a follower and believers of Christ, prone talaga tayo sa mga problema, trials and tribulation. Nandiyan din yung persecution. Marami pa tayong pagsubok na haharapin sa buhay natin. And as we go deeper sa paglakad natin sa Panginoon, naasahan po natin na mas iba't ibang level ang pagdadaanan po natin. Amen. Na adversities at paghihirap. If unbelieving people succeed in difficult times and adversities, how much more can those people who are in Christ Jesus do? Totoo po, no, na dati po na hindi pa tayo nakakakilala sa Lord, hindi pa tayo Christian. Kilala lang natin si Lord Jesus Christ as Lord Jesus Christ. May dumadaan din naman tayo sa problema, nasusolusyonan natin, hindi po ba? What more na ngayon, nakilala na natin ang Panginoong Diyos, na may Diyos tayong buhay, nakasama natin sa bawat problema na ating pinagdadaanan, di po ba? Amen. Hindi po ba tayo magiging masaya noon na talagang alam na natin ngayon na kung dati mag-isa lang tayo hinaharap ang pagsubok, ngayon kasama na natin ang Panginoong Diyos. Amen. Sabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Christ provides the strength needed to endure the overcome all adversities. Being believer, we are being exposed to more demonic opposition. And if we are not that serious and intense in our faith, we could be a casualty. Totoo po yun. Na kung hindi tayo magsiseryoso ngayon pa lamang, tayo ay magiging casualty. Na kung ngayon, paisi-isi lang tayo na hindi tayo seryoso sa ating ginagawa, na ginagawa lang natin itong routine, it will be magiging casualty tayo na alam na natin kung saan tayo pumunta. It's between us and the Lord na lang kung talagang nagsiserve tayo sa Lord ng totohanan po talaga. Amen. When faced by adversities like tribulation, persecution, famine, and dangers, these situations
situations are allowed by God to make us strong and resilient because He is preparing you for leadership or for a great purpose. God allows things to happen for a reason. Whether or not we understand His reason, sabi nga po in John 13:7, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. Amen. We must remember that God is good, just, loving, and merciful. Instead of doubting God's goodness, our reactions should be to trust in Him. Amen po ba? Amen. Sabi po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Amen. God allows adversities for us to trust in Him in everything, in every aspect of our life. Kasi kailangan po natin talagang magtiwala sa Kanya. Bakit po? Kasi kung hindi tayo nagtitiwala sa Kanya, sarili lang din natin ang asahan natin. Katulad na lang na may problema tayo. Habang sinasabi natin na may pray tayo na si Lord ang bahala, Lord help me, God will provide. Pero at the back of our mind, nag-iisip na tayo kung ano magiging sarili nating solusyon. So, ibig sabihin, may doubt tayo na hindi tayo totally fully na nagtitiwala sa Panginoon Diyos. Amen. Kung talagang nagtitiwala tayo sa Panginoon, talagang ibibigay natin sa Kanya lahat ng ating problema na hayaan natin siya, na siya yung umayos ng problema natin. Yung po, yung sinasabing, God allows adversities for us to trust Him in everything. There is why developing an attitude of gratitude give us the advantage of having peace in the midst of the storm of life and rest in a stressful environment. The Lord Jesus demonstrated this scenario. He can peacefully sleep in the boat being rocked by waves and battered by strong winds. Sino pong nakakaalala ng kwento niya na Jesus calmed the storm? Amen. Di po ba? Sabi po doon na if we really trust God and believe that God is in control of everything in our lives, whatever problems, trial we face, we will have peace of mind. Sabi nga po doon sa Matthew 8:23-27, yung Jesus calmed the storm, sabi ko doon, basahin ko lang po. Sumakay sa bangka si Jesus at sumama ang mga tagasunod niya, at habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin at halos matabunan na ang malaking alon ang kanilang bangka. Natutulog noon si Jesus, kaya nilapitan siya ng mga tagasunod niya at ginising. Panginoon, iligtas niyo po kami, malulunod na tayo. Sumagot si Jesus, bakit kayo natatakot kay liit ng inyong pananampalataya? Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at alon at biglang kumalma ang dagat. Di ba imagine those time na kasama na nila si Jesus, no? Kasama na nila yung our Lord and Savior na nakakausap nila personally, na hawakan. Natatakot pa sila. What more tayo, di ba, na hindi nga natin siya nakikita. Pero sabi nga ng Lord is, blessed are those who have not seen and yet have believed. Sabi po sa John 20:23 po. Mapalad tayo, mapalad daw po ang mga tao na hindi nakakakita, pero nananampalataya sila sa Diyos. Noong time na yun, talagang sinabi niya dun sa mga ng mga kasamahan niya, na disciple niya, na nakaliit ng inyong pananampalataya. Kasi natutulog lang si Lord na alam dapat nila na kahit na malubog na sila, aangat at
rin sila kasi kasama na nila ang Lord. Amen. Dapat ganun din po tayo in our life as a Christian na alam natin na hindi tayo lulubog kasi alam natin na may humahawak sa atin para umangat tayo sa ating mga problema. Amen po ba? Amen. Number 2, adversities help us experience God's power. Amen. Sa pamamagitan ng mga paghihirap natin, dito natin mas nararamdaman ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Sabi po sa Romans 8:37, na in all these things, we are more than conqueror through Him that loved us. Amen. Sino po naniniwala na we are more than conqueror? Amen. Salamat po kay Kuya Edward. Sino ba naniniwala na we are more than conqueror? Amen. Amen. Na marami na tayo na pagdaan ng hirap and yet nandito pa rin tayo. Amen. Na nakangiti at lumalaban pa rin po. Amen. Many Christians can easily quote this promise even if they are out of context. More than conquerors. This promise is for people who are exposed to adversities like persecution, tribulation, famine, and dangers of life. To conquer is to be victorious over an adversary. But to be more than conqueror means we not only achieve victory, but we are overwhelming victorious. To be more than conquerors means we face the trials of life with the certainty that we are not alone. We have a mighty God who fights for us. We approach the darkest valley with a confidence, knowing that nothing can happen to us that is not permitted by our Lord, our loving Father, for our good. Amen? And since we are more than conqueror, hindi na po tayo matatakot na sa anumang pagsubok. Sabi nga po sa Psalms 23:4, sabi niyo, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Na ano man pong harapin natin, saan man tayo makarating, ano man pong pagdaanan natin, sino man po ang umarap sa ating dadaanan, hindi tayo matatakot kasi we are more than conqueror kasi kasama natin ang Diyos na lumalaban. Amen? We need to understand that Paul addressing this to the Roman Christians whose loved ones, relatives, and friends were captured for being Christians. Kung nakikita niyo po yung picture, yan po during those time na sa Christian, old or new. Basta po doon sa ano. And they are being brought to the stadium to be burned in crosses and fed to hungry lions to entertain the emperor and the bloodthirst Romans and spectators. Imagine during those times, sobrang paghihirap ang nararanasan ng mga Kristiyano. Babae man, lalaki o bata, wala pong sinisino. They persecuted all the Christians. Dinadala sila dyan nga po sa stadium para sunugin and ipakain sa layon. Sa layon pa. And imagine, just to impress, to entertain the emperor and the bloodthirst of Roman spectator. Yan yung ganyang kahirap ang pagiging Kristiyano ng mga panahong yun. Na pag nalaman nila na Kristiyano ka, yung persecute is sobrang lala na talagang ganyan po ang ginagawa. Mga example pa lang po yun ang ginagawa, pero marami po sila ang ginagawa pa sa mga Kristiyano. Nowadays, dito sa atin, is
meron pa rin naman pong nagpa-persecute. Like yung ibang bansa po na ayaw nila ng Christian doon sa bansa na yon. So, they persecuted the Christian, like sa China po. No po. Kasi yung sa China is gusto noong pinaka-minister nila is yun yung tawagin nilang Diyos. So, they persecute the Christian people there. And kaya ang nangyayari po is nagtatago sila para lang makapag-aral ng salita ng Lord. And what more pa kaya ngayon? Ano pong persecution na nangyayari sa atin ngayon? Siguro wala naman po nang pinapakain sa leon, ano? Siguro naman po wala na rin sinusunog sa cross. Wala na pong ganon. Imagine, mild na lang po nagiging persecution sa atin. Pero, it's different way naman po. Still, persecution pa rin po. Sa panahon noon, they conquered by being martyrs and losing their earthly lives by gaining eternal life through their perseverance, through their fiery trials. We may, so yung panahon po noon talaga is sinasacrifice nila yung buhay nila para sa Diyos. Na, di ba po yung iba po na before may mga story na dapat iba yung sasambahin mo kung hindi mamamatay ka. So, papipiliin ka kung ano, sinususundin mo. And doon po, during those time na pinapersecute sila, yun po yung matatatag na talaga ang pananampalataya sa Diyos. Na kahit kamatayan nila yung buhanin, talagang hindi sila magpapatalo. Talagang kahit makasanan nila yung buhay nila, ang Lord Jesus pa rin yung kanilang pipiliin. Yun at yun lang din. We may not experience what they did, but we should not be surprised if we face adversities in different forms. So, hindi na po ngayon po, we don't know, hindi pa naman po natin napupuntahan na lahat ng lugar na baka po meron pa rin nagsasuffer na kinukuha yung buhay po nila na para lang sa Panginoong Diyos. But in different way po, meron po talaga rin tayo na mapagdadaan ng adversities in different forms po. Siguro kung sa atin, personally ako po, persecution na mild pala kumpara sa iba, yung nararanasan ko. And yet, minsan, mild na nga lang, nag-iwig pa ako, uwig ko pa. Sa ating mga tao. Totoo po na, even siguro naman po, meron tayong kanya-kanya na talagang pinagdaraanan din na sa akin, mahirap na, sa inyo piling na madali lang. And wala pong exempted sa paghihirap na gano'n. Na minsan sinasabi mo na ang hirap-hirap na ng buhay. Pero ang mahal pa lang. Meron po talaga gano'n. Whatever conquering means, we laid our full trust in God's hands, even if it means giving up our own lives. Again, praising God and having a grateful heart would give us the peace and the strength we need to conquer any adversities. So, ito po, kung huli natin isusurrender sa Panginoon ang lahat ng ating mga buhay, even yung ating mga, sabi nga, sa lahat ng mga, sabi nga po, lahat ng mga nahihirapan, ibigay niyo sa Panginoon. Amen. And siya yung magbibigay sa atin ng kapahingahan. Di po ba? Na, ang Lord nga hindi gumigive up sa atin, tayo pa ba? Gumigive up tayo sa simple problema. Bilis. Ang bilis lang. Real quick po ba? So, we praise God and having grateful heart. And it will give a peace of mind sa ating mga puso. And nakakapagpatatag sa atin
na mas i-conquer natin ang mga susunod pang hamon sa hamon ng buhay. Amen. Adversities deepen our love for God. So, yung mga pinagdadaanan po nating mga paghihirap is mas nakakatulong siya, mas nakikita natin yung pagmamahal talaga natin sa Panginoong Diyos. Di po ba? Sabi po sa Romans 8:38-39, "For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." When we feel separated from God's love, the problem is not any lack of His part sa side ng Panginoong Diyos. The hindrance comes from our perception. Minsan nagbabago po talaga yung perception natin pag dumarating tayo sa pagsubok. When instability and insecurity threaten us, our confidence must rest securely in the knowing of God's love for us and not in our own feelings. Siguro po yung mga pagmamahal natin is we fluctuating, doubt, and fear. Yung pong mga ito is nagiging awareness of the Lord's presence. Aware po talaga ang Lord. Pero alam niyo po yung pagmamahal ng Panginoon, kahit anong pagtataboy natin, kahit tayo na yung lumayo, hindi na tayo iiwan. Kahit minsan, nahirapan lang tayo, lumayo na tayo, nagdaglob na tayo, nag-backslide na tayo, lumipad na tayo kung saan-saan, kahit ng churches pa yan. Pero pag tinawag tayo ng Lord, talagang ibabalik at ibabalik na tayo kung nasaan tayo. Tama po ba? Amen. We must stand on the sure promise of God's word that His love never fails. Amen po? Amen. It is never ending. The Lord's faithful love endures forever. Amen. If we love and trust God enough, even in the face of severe adversity, we will persevere and conquer. Adversities should draw us closer and closer to God. We have so much to thank God for, that even in the midst of severe trials, our love for God should get stronger and deeper. Amen. God does not promise us a life free from affliction. Wala po talaga pinramis si Lord na ganun. Kaya basahin niyo po sa Bible. But He does promise to be with us through anything and everything we face with all. Amen. Powerful, steadfast for us believers in Jesus Christ, God's love is a constant supply poured out by the Holy Spirit. Amen. So, wala po talagang never ending po talaga ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Na kahit naman pong layo natin, ibabalik at ibabalik niya tayo. Na we should only draw near to God, and God draw near to you, to us. So, amen po. And ako po personally, hindi po ako exempted sa mga adversities na nangyayari sa dito po ngayon po sa atin po, sa ating buhay. And share ko lang po, ito short testimony naman na galing po ako ng bakasyon sa Pilipinas na knowing na gusto ko lang magpahinga. Siyempre lahat naman po tayo kung umuwi ng Pilipinas, talagang napaka-enjoy. Sobrang sarap. O kung mararanasan niyo rin po yun yung mga uwi. Amen. And
yung mga time na yon na parang sabi ko sa sarili ko, gusto ko na lang sa Pilipinas, ayaw ko nang bumalik. Kasi masarap na doon. Parang yun ang nagiging comfort zone ko talaga na sabi ko, babalik pa ba ako? Pero kasi kailangan eh. Kasi may trabaho pa tayo dito. And nung bumalik na ako dito, yung heart ko, saka yung mind ko, nandun pa rin, naiwan. Naiwan talaga. Alam niyo po yung time na walang tissue. I mean, ano po, alam niyo po na nasa alam niyo po nung nasa airport ako kasi doubt talaga ako na gusto kong bumalik. Ayoko talaga. Pero since kailangan natin bumalik. And nung nasa aeroplano ako, habang pupunta pa lang ako ng check-in, nakikita ko na sila doon gumagano. Di ba nakakalungkot talaga na isipin na mayroong kamay-iwan. Especially nandun yung asawa. And nung nandun ako sa aeroplano, parang alam niyo, binibidyohan ko pa habang pataas yung aeroplano. Sabi ko, walang mataas na tayo, wala na balik. Hindi ako pwede pumara. Sabi ko, kailangan na natin ituloy. Sabi ko sa sarili ko. And then, yun nga, pagbalik ko dito is, wala pa talaga ako sa wisyo. Siguro naman pa nararamdaman ng iba, wala pa sa wisyo pa gano'n. And, yun po, nagpahinga lang ako, then, sa mga susunod na araw, kala ko mag-smooth lang ang lahat, pero hindi pala. May mga problema talagang darating. Kaya sabi ko nga, dapat lagi tayo maging handa kasi hindi natin alam na masaya ka ngayon, bukas may problema ka na. Sabi ko nga po, minsan po kinakausap ko si Lord. Sabi ko, Lord, baka naman po, pwedeng hinay-hinay lang tayo kasi January pa lang. Parang puta na ako. May 11 months pa po. Pero totoo talaga. Parang kota na ako nang nagdaang week na to pa lang, nakakarating ko pa lang. Maraming problema na dapat isipin, na dapat solusyonan, na alam mo hindi ko dati ginagawa. Pero alam mo yung parang na-stretch yung ability ko na magawa yung mga bagay na yun na dapat kong tatagan kasi mayroong mga umaasa din sa akin na buti na lang na yung naniniwala ako na I have faith in God, nakasama ko siya every lakad, every punta ko, every alis, every may gagawin akong plans, gano'n. And salamat sa Lord kasi hindi niya kami pinapabayaan. Talagang may nangyayari, nangingilos ang Lord, and I believe talaga na malapit nang matapos yung pinagdaraanan ko namin. And minsan, sinasabi ko na lang sa sarili ko, alam mo yung tinatapi ko na lang sarili ko. Sabi ko, kaya ba natin ito, huwag ka mong susuko. And talagang mahirap sa mahirap, pero nandito na tayo eh. Pero ang maganda po doon is, dahil kumikilos, humahakbang po tayo, na meron din kaakibat na tiwala na alam ko na may gagawin ng Lord, na nangingilos na ang Lord sa buhay po namin, sa nangyayari po sa amin po ngayon. Amen. And talagang thankful din po ako sa mga tao na minsan kasi kailangan mo ng mga taong magpupush sa iyo. Kasi kung ikaw at ikaw lang, talagang madatapa ka na lang. Parang kung ikaw lang talaga, hindi mo na alam ang gagawin mo. Siyempre, given na si Lord na naandyan. Given na, nandyan talaga siya. Pero yung sarili mo lang na aasahan mo. I tried na sarili ko lang na gumawa ako ng... Sorry. Gumawa ako ng piling ko na kakabuti na
nasosolve ko ba yung problema ko. And then, buti na lang, hindi pa nagtatagal. Pinarealize namin sa akin ni Lord na hindi pwede, na hindi tama, na mali ka sa akin. And I admit na mali po talaga ako na nag-lean lang ako sa sarili kong pangunawa. Mali po talaga yun. So, sa lahat po ng mga may pinagdaraanan ngayon, isama niyo po yung Lord sa inyong plano, sa mga desisyon niyo sa buhay. Amen. Kasi, pag sarili mo lang po talaga, madadapa at madadapa ka. And yun nga po ang nangyari sa akin, and admit na mali po talaga ako ng time na yun. And after a while, naayos din po ang lahat na, Amen. na may mga bagay, may mga tao po talaga na tumutulong na hindi ko na po kayo iisa-isahin. Maraming salamat po sa inyo. Na ano mang mangyari, alam po na may mga tao na tutulong at tutulong sa atin. Kaya tayo, as a Christian, talagang nandito tayo para magpalakasan, hindi po maghilahan pababa. Lagi niyo po tatandaan yan na tayo po yung magkakampi, hindi po tayo yung magkakaaway. Ang kaaway po natin si Satan, hindi po yung tayo each other. Kaya, kung ano man po, din yung mga pinagdadaanan nyo, may mga kapatid po tayo na handang umanawa sa atin, na handang tumulong, na handang samahan tayo sa ating problema. Wag po tayong mag-alala na wag po natin isipin na mag-isa lang tayo. And maraming din salamat po sa Lord sa buhay ng ating mga leaders. Talagang malaki po talaga yung katuruan na ginagawa po nila ng paggabay sa atin po. Amen. Kaya mahalin yung leader natin. Amen. Saka, maraming po salamat din po sa lahat ng mga tao po dito na alam ko po na nagmamalasakit po. Maraming salamat po na soon, magiging testimony ko po na naayos ko na lahat ng problema. Amen. Salamat po sa Lord. So, yun lamang po yung hindi ko pa ma-detail, pero alam ko po, naintindihan niyo po ako. And, ganun din po kayo, pag nangailangan po kayo ng tulong, huwag po kayong mahiyang lumapit sa ating mga kapatid. Lalo sa ating mga leaders. Kasi sila po yung magbibigay sa inyo ng wisdom, then galing from Lord naman po. Amen. So, yun lamang po yung message ko po. And, conclusion na po tayo. In the good times and in the bad times, even in the most severe adversities of life, we can find peace and rest in the love of God and for God if we have a grateful heart. Amen. So every one of us should learn to walk by faith, live by faith, and act by faith. And let God be God sa ating buhay. Amen po ba? Kasi wala naman po talaga tayong aasang kundi ang Panginoon lamang po eh. Sabi nga po, walang imposible sa Panginoon. Sa atin man imposible ang lahat, pero sa Panginoon walang imposible. Amen. So, we should trust God sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Surrender it to Him. Ano man po yung ating mga pinagdadaanan ngayon. Hindi ko man po alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. For sure, meron din po. Pero, kapit lang tayo sa Lord. Amen. Hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Ano man po ang mangyari. So, yun lang po. Can we all stand? Siguro po, meron sa atin, sa mga oras na ito, nabinigay ng kasabutan sa Panginoong Diyos. Sa mga oras na ito, mabigat ang pinagdadaanan. Hindi ko man po alam, pero Lord na po ang hihi po sa inyong mga puso. Whatever the heaviness,
si Lord po ang magko-comfort sa inyo. And right now, we-invite natin mga kapatid sa harapan kasama ang Banal na Espiritu Santo. Let's talk to God. Ano nga po ang ating mga hinihiling? Ang Diyos na po ang kakausap sa atin. Huwag niyo pong itindihin ng mga katabi niyo. Focus lang po tayo sa Lord. Alam ko po marami kayong gustong sabihin sa Kanya. This is the right time para kausapin niyo po ang Panginoon. Mga kapatid, ibigay niyo lahat ng inyong mga problema sa Kanya. And He will answer you. He will give you the answer na kailangan mo. Tutulungan na Kanya. Our Lord is He loves us. Ang Panginoon natin maunawain niya sumasagot ng mga panalangin. Mag-ibig mo, Jesus. Lumapit sa Kanya. Mag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko. Siya na ang makakatulong sa atin. Ano po pinagdaraanan natin? Minsan inisip natin ang nahirap na tayo sa buhay na wala na tayong way para masolve yung ating mga problema, pero hindi po. Walang imposible sa Panginoon Diyos. Ang Diyos po ang magbibigay sa atin, Lord God. Magbibigay sa atin ng kasagutan. Ang Diyos po ang mapagmahal ng Diyos. Magkaramdam kami tulong sa atin.
May lakas sa ngalan mo.
Amen. Amen. Praise the Lord. Hindi po ba napakabuti ng Panginoon sa buhay natin? Ayan, tuloy nga po talagang ang Panginoon ay mabuti sa bawat isa sa atin. Hindi po ba? God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Ayan po, dadako na po tayo sa tithes and offering. Salamat sa Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. At binigyan tayo ng pagkakataon na papurihan ng ating Panginoon. At ipakita kung gaano siya kabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayan. Naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay talagang pinagpala kahit sa kabila ng mga pagsubok, hindi po ba? Sa kabila ng pinakamahirap na sitwasyon ng buhay natin, patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon. Hindi po ba? Amen. Salamat po sa Lord. Ayan. Ang tithes and offering po natin ngayon ay ang share ko pong verse ay galing sa Kawikaan 3:9. Sabi po dito, sabi po sa salita ng Lord, naniniwala po ako na patuloy na pinagpapala ng Panginoon ang kanyang salita. Sabi po ng Panginoon, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa kanyang sa kanya, ang unang bunga na iyong ani. At kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin ng iyong mga sisidlan. Tama po, hindi po ba? Parangalan daw po natin ang Panginoon sa pinakaulo nating ani. At naniniwala naman din po ako na ang tithes natin, hindi po ba, ay 10% ng ating kita, hindi po ba? Sabi nga po, di ba, sa Malakay 3:10. Pero sabi din po ng Panginoon, sabi sa Lucas 6:38, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo na sobra-sobra at umaapaw ang ibibigay sa inyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din naman ang ibibigay sa inyo ng Diyos. Hindi po ba? Dapat din po kasi pag nagbibigay tayo, yung nasa puso natin. Hindi lang porket sinabi ng Panginoon na 10%, tapos hindi naman maluwag sa puso natin. Hindi pa rin inaano ng Lord yun, hindi pa rin in-order ng Lord yun. Dapat po, syempre, sinusunod natin yung Lord, pero ito pa rin yung anang puso natin na makapagbigay, na maluwag. Hindi po yung napipilitan lang, hindi po ba? Sabi naman po ng Panginoon, di ba? Pag nagbigay tayo, bibigyan din, ibabalik niya naman yun eh. Pero syempre, huwag natin asahan na, porket nagbibigay tayo dahil may babalik ang Lord, di ba? Hindi po ganon. Syempre dapat, utos ng Lord yun eh. Sundin natin yung anong Lord. Meron pa ako isang verse dito na sa Lucas 6:38. Sa Hebreo 13:5. Sabi po dito, iwasan nyo ang pagiging sakim. Sabi dito sa salapi, maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Kaya kung pagtitiwalang nagsasabi sa atin, ang Panginoon at tumutulong sa atin, kaya hindi ako matatakot, anuman ang magagawa ng tao laban sa akin. Hindi po ba? Ang ganda ng pangako sa ating Panginoon. Hindi po ba? Huwag daw tayo maging sakim sa salapi o huwag tayo maghangad na kung ano pa yung binibigay ng mundo. Maging kontento tayo sa binibigay ng Lord. Kung minsan po kasi, meron na tayo pero hinahangad pa natin yung kung ano yung meron sa kapatid natin, hindi po ba? Huwag natin ganun gawin ugali po yun, hindi po ba? Kasi kung minsan dapat na kontento na po tayo, halimbawa na natin sa mga material na bagay na, opo, may tinamaan po ba? Ano po, kung minsan po kasi, yung mga bagay na
i-push. Huwag natin ipilit. Di ba? Kasi nga sabi ng Lord, ibibigay lang niya yung pangangailangan natin. Yung mga, kung wala tayo, no, hindi natin kailangan yun. Huwag na natin i-ano talaga. Hindi po ba? Kung marami lang po tayong mga bagay na nagagamit, huwag na tayo mahal na ibang naman. Di ba? Katulad na lang po sa mga bagay na, di ba nga, ilan pa yung paa natin? Dalawa lang. Bakit naghahanap ka na marami sapatos? Nako! Ano yun? Hindi po ba? Guys, alam ko naman po ang bawat isa sa atin ay binago na. Oo, di ba? Binago na po. At araw-araw tayo nagpapabago sa Panginoon. Hindi po ba? Salamat po sa Lord sa mga revelasyon na binagkaroon sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Hindi po ba? Kaya, kung minsan po talaga, tao lang naman di kasi tayo. Talagang minsan, andun pa rin yung pagtingin natin. Pero sikapin natin na unti-unti natin baguhin yung mga ganong bagay. Hindi po ba? Ayun, salamat sa Lord kasi pero wala naman po ako nakikita masama doon kasi kung as long as na may kakayahan pero syempre mas unahin po natin yung mga importanteng bagay kaya sa mga alam natin na hindi po ba hindi naman po sinabi masama or kasalanan yun pero at least nasa puso nyo naman po yun nakikita naman ang Panginoon yung desire ng puso nyo as long as nagagawa din yung mga obligasyon sa pamilya nyo obligasyon sa Panginoon, wala po ako nakikita ng maligo. Pero syempre po, between you and the Lord na lang po yun. Hindi nyo po sa Lord, hindi po ba? Salamat po sa Lord sa buhay ng mga isa sa atin na napatuloy na nakikinig at nagpapareview sa bawat salita ng Panginoon. Kasi naniniwala po ako na hindi po galing sa akin ang salita na yun, kundi galing sa Panginoon ating Diyos. Kaya po, kaya sikapin po natin na hindi po maibalik sa Panginoon yung karapat-dapat na para sa Kanya. Kasi hindi naman, kung ano meron tayo, hindi po yun sa atin. Pinahiram lang ng Lord sa atin yun eh. Binigay na nga ng Lord sa atin yung 100, ang hinihingi lang niya yung 10%. Amen. Para maibalik. At syempre, hindi naman sa Panginoon mapupunta yun eh. Mapupunta po yun sa pagtulong din sa ating church, sa mga kakatiran, sa mga nangangailangan, hindi po ba? Hindi naman hinihingi ng Lord yung para ibalik sa kanya mismo. Hindi po ba? Ibabalik natin yung 10% para mas maging pagpapala din po tayo sa iba. Amen. Hindi po ba? Kasi mas masarap po na nagbibigay kasi ikaw yung bibigyan. Hindi po ba? Ang hirap po kasi na palagi na lang ikaw ang tatanggap. Hindi po ba? Kasi kung may kakayahan ka naman po, ibigay din po natin. At sabi din ng Lord, kung nagbigay po yung kanan mo po sa kapwa, yun na po yung paalam din sa kaliwang kamay. Kaya yun na po Lord ang makatuklas kung ano yung ginagawa ng bawat isa sa atin. Hindi po ba? Kasi kung minsan may ganun tayo ugali, di ba? Kaya alam ko naman po, binago na ng lahat ng Lord yung bawat isa sa atin. Hindi na po yun sa church na yun, baka po sa nasa Pilipinas na yun. Kasi binago na po yun, di po ba? Salamat po sa Lord. Kaya napatunayan ko din naman po talaga na tapat ng Panginoon sa atin. Na pagka nagitapat ka, hindi ka talaga po bibigay ng Panginoon. Kasi sa tuwing minsan po, kung minsan nagda-doubt din po ako na maibigay yung 10%. Pero hindi, once na naisip ko yun, talagang nilalabanan ko na hindi para sa Lord ko. Pero ibinabalik din po talaga ng Lord. Ito naman po yun na kung minsan napaisip ako na yung sarili mong damdamin yung nag-aano sa'yo eh. Naano ka na po, yung pagkakonsensya ka na. Lalo na pagkaalam mo naman ng Lord talagang mabuti sa'yo, lalo naman po siya sa'yo. Kaya salamat po sa Lord, naniniwala po ako na ang lahat ng bawat isa dito ay hindi po ng Lord ang puso isipan. Kaya ang lahat ng pinagpala ng Panginoon ay pwede na po magbigay. Salamat sa Panginoon aming Diyos.
tithes and offering. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin, Panginoon, aming Diyos. Ikaw po ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon. You are the beginning and the end, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa mga buhay, sa buhay ng aking mga kapatid, Lord, na nag-abot ng kanilang mga alay sa inyo, Lord Jesus. Salamat din po, Panginoon, sa kakayahan, Panginoon, na nakakapagbigay kami, Panginoon, na ibabalik namin, Panginoon, ang para sa inyo, Lord Jesus. Lord, patuloy niyo lang po i-bless itong tithes and offering namin, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay mas marami pang maabot, Panginoon, na mga mas nangangailangan, Lord. Lord, din po sa pagpapalago, Panginoon, ng iyong simbahan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay kayo po ang mangilos, Lord. Pakagamitin niyo po ito, Panginoon, upang mas marami pang maabot, Lord, na tulong sa bawat isa sa amin na nangangailangan, Lord Jesus. Pinapanalangin ko din po sa aking mga kapatid na hindi makapagbigay, Lord. Alam ko po, Panginoon, na darating ang araw, makapagbigay na sila at magkakaroon na sila ng magandang trabaho in the name of Jesus. At magkakaroon na sila ng kakayahan, Panginoon, na maibalik, Panginoon, yung para sa inyo, Lord Jesus. Alam ko naman po, Panginoon, nakikita niyo ang mga puso nila, Lord. Kung paano nila kagustuhan makapagbalik, Lord. Pero alam ko po may gagawin po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord Jesus. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa pagkukulang namin, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga patuloy namin nagagawang kasalanan, Lord. Kayo po ang nakakasiyasat ng aming mga puso, Lord Jesus. Patuloy niyo lang po kami gamitin, Panginoon, na maging daluyan na yung salita. Maging daluyan yung pagpapala, Lord Jesus. Patuloy niyo din po i-bless ang aming mga kumpanya, Panginoon, na pinapasukan, Lord. Na patuloy nagbibigay sa amin ng pang-araw-araw na kabuhayan, Lord. Ganoon din sa aming pamilya sa Pilipinas, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo po, sa biyaya mo, Lord. Na siksik-liglig at umaapaw na patuloy na ibinibigay sa amin in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy niyo lang po, Panginoon, na palaguhin ang inyong simbahan, Panginoon. Ang inyong mga anak, Panginoon, patuloy niyo pong gamitin, Panginoon, in the name of Jesus. Binabalik po, Panginoon, na maingat ang papurit pagsamba sa iyong matamis na pangalan. Ito lang po aming samot dalangin by the guidance of the Holy Spirit. Ang lahat ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi na Amen! Pwede po ba natin palakpakan ng ating bilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon Lord God, sa umagang ito, Panginoon Lord God, na muli napakakinig na naman po kami, Panginoon Lord God, ng iyong mga salita, Panginoon Lord God Jesus. Maraming salamat po, Panginoon Lord God, sa patuloy mo po, Panginoon Lord God, pagre-remind po sa amin, Panginoon Lord God, na magkaroon pa po kami, Panginoon Lord God, ng puso mapagpasalamat, na kahit anuman po, Panginoon Lord God, ang aming pong nararanasan, Panginoon Lord God, ikaw pa rin, Panginoon Lord God, ang aming pong pasasalamatan, Panginoon Lord God, dahil lahat itong mga pagsubok po na aming pong nararanasan, Panginoon Lord God, ay ikaw po ang aming pong kasama, Panginoon Lord God. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon Lord God, na hindi mo po hinahayaan, Panginoon Lord God, sa sanctuary po ito, Panginoon Lord God, na hindi ka po makapagpadala na isa pong VIP, Panginoon Lord God, na nakapakinig din ng mga salita mo, Panginoon Lord God, at dalangin po namin, Panginoon Lord God, na hindi po ito yung una't huli na makakasama po namin siya, Panginoon Lord God, at makapakinig ng yung mga salita, Panginoon Lord God. At naway, Panginoon Lord God, na napakinggan niya, Panginoon Lord, magsimubo sa kanyang puso't isipan, at may share din niya po din po sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kaibigan, Panginoon Lord God Jesus. Maraming salamat po, Panginoon Lord God, sa inyo pong ginamit, Panginoon Lord God, na nagtutulungan ng yung mga salita, Panginoon Lord God, na si Sonia, Panginoon Lord God. Ikaw na rin po, Panginoon Lord God, ang magpalak po sa kanya, Panginoon Lord God, at kung ano po yung kanyang desire ng kanyang puso, Panginoon Lord God, you will be granted, Panginoon Lord God, in the name of Jesus, Panginoon Lord God. Patuloy mo po siya, Panginoon Lord God, gabayan, protektahan, Panginoon Lord God, at ganoon din po sa kanyang buong pamilya, Panginoon Lord God. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon Lord God, sa lahat po ng iyong pong ginamit, Panginoon Lord God, magmula po sa music ministry, Panginoon Lord God, sa kitchen ministry, kids ministry, Panginoon Lord God,
God, Transport Ministry, Panginoon, O Lord God. At sa lahat po, Panginoon, O Lord God, ng mga kapatiran na nandito, Panginoon, O Lord God, ikaw na lang din po, Panginoon, Lord God, ang magpala sa kanila, magprotekta at gabayan ang kanilang buong pamilya, Panginoon, O Lord God, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, O Lord God, na naman po, Panginoon, O Lord God, yung mga pagsubok po namin pong nararanasan araw-araw, Panginoon, O Lord God. Sabi po nga po, Panginoon, O Lord God, na all battles belongs to you, Panginoon, O Lord God, Jesus. Hallelujah, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, O Lord God. Patuloy mo lamang po kaming akayin, Panginoon, O Lord God. Patuloy mo lamang po iangla ang aming kamay sa iyong likuran, Panginoon, O Lord God. Dahil naniniwala at natitiwala kami, Panginoon, O Lord God, na ang lahat ng mga pagsubok, Panginoon, O Lord God, you never leave us, Panginoon, O Lord God, nor forsake us, Panginoon, O Lord God. In the name of Jesus, hallelujah, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, O Lord God, sa nangangailangan po ng healing, Panginoon, O Lord God. Healing po sa kanilang mga buhay, Panginoon, O Lord God. Sa mga nangangailangan din po ng mga trabaho, Panginoon, O Lord God. Provision upon provision po sa kanilang mga buhay, Panginoon, O Lord God. At sa mga kailangan din po ng salvation, Panginoon, O Lord God. Salvation din sa aming mga pamilya, Panginoon, O Lord God. Ikaw na lang din po, Panginoon, O Lord God, ang magpadala, Panginoon, O Lord God, na magiging tungan upang makaptan po nila ang walang hanggan salvation, Panginoon, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, O Lord God. Naniniwala at titiwala ko, Panginoon, O Lord God, na kung ano man po, Panginoon, O Lord God, ang dalangin na po namin sa iyo, Panginoon, O Lord God, ay ito po yung sasagutin, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin, Panginoon, O Lord God. Dinadakila ka po namin, Panginoon, O Lord God. Maraming salamat din po, Panginoon, Lord God, sa aming mga leaders, Panginoon, Lord God, na patuloy mo pong pinapatatag ang kanilang pananampalataya at patuloy mo pong pag-restore ang kanilang strength, Panginoon, Lord God, Jesus. Maraming salamat po at sasamparin ito, Panginoon, Lord God. We apply your most precious blood, Panginoon, Lord God, at lagi pong maraming, Panginoon, Lord God, ang upo, Panginoon, Lord God, sa mga upuang pakati, Panginoon, Lord God, claim it, Panginoon, Lord God, na victorious today, Panginoon, Lord God, na hindi ka po, Panginoon, Lord God, nag-iwan, Panginoon, Lord God, sa lahat po, Panginoon, Lord God, ang aming pong kabiguan sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. Pinupuri ka po namin, tinadakila, Panginoon, Lord God, dahil ikaw po ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon, Lord God, ikaw po ang Hari ng mga Hari, Diyos ng makapangyarihan sa lahat, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God, sa pansamantalang pag-iniwalay po namin, Panginoon, Lord God. Let's travel in mercy upon us, Panginoon, Lord God. Ikaw po, Panginoon, Lord God, na mag-ingat sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Lalo po, Panginoon, Lord God, yung mga kapatid po na papasok sa kanilang mga trabaho, Panginoon, Lord God. Cover them, Panginoon, Lord God, your most precious blood, Panginoon, Lord God. Pakaingatan mo po ang bawat isa, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Tinatas ko na po ang lahat ito sa iyo, Panginoon, Lord God. At sa service pa po namin sa mamayang gabi, Panginoon, Lord God. We claim it na, Panginoon, Lord God, the victories, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. Ito lamang po ang aking samot na langin sa matamis at makapangyarihan ng pangalan aming Panginoong Jesus at sa gabay po ng banal na Espiritu Santo. Ang lahat po ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Praise be to the living God. Hallelujah. All the glory belongs to our Lord. Yes, Lord. Receive the message of the Lord in James chapter 1 verse 2, 3, and 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Can you lift up your hands towards heaven and receive the benediction that comes forth? May the God of hope sanctify you completely. May your whole spirit, soul, and body be preserved blameless
at the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. He who calls you is faithful, and He will do it. He loves you. May the love of our God, our Father, the grace and mercy of our Lord and Savior Jesus Christ, and the communion, the guidance of the Holy Spirit be with you all. You may now go with peace, with healing, with that anointing that comes from the Lord that destroys the works and the yokes of the enemy. The joy, the patience, that self-control be upon you. Receive it by faith. In Jesus' name. Amen. Amen.